makikita niyo po yung aming mga arrested persons, karamihan doon babae. Sila yung nagsasagawa ng account. And of course, they're using international SIM and of course, a local SIM card. 39 na individual na sangkot sa operasyon ng Scam Hub Online na aresto ng PNP Anti-Cybercrime Group. Malamang kasama. Kasi ang naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finansa. Dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, posibleng kasama sa mga kongresistang sasampahan na ng kaso ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal sa loob ng susunod na 30 araw. Dapat talaga kung ako sa kanila, ilabas na rin nila. Ilabas na rin sila at this point. Kasi nga kung talagang wala silang tinatago, kailangan ilabas na rin nila yan. Although they can use that as part of their defense. Mga mambabatas na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects, hinamong isa publiko ang kanilang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Attorney, did you expect a acquittal, attorney? Expect no. I have nothing to say. Mga akusado sa PDAF scam hindi inasahang maaabsuelto sa kaso. Not guilty verdict kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, hindi inimpluwensyahan ng Malacanang. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Ilang kongresista ang posibleng makasama sa mga unang sasampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman kaugnay ng sinasabing anomalya sa ilang flood control projects. Isa na rito si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na kasalukuyang nasa labas na ng bansa. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, pinag-aaralan na rin nila ang posibleng paghiling na kanselahin ang passport ng dating mambabatas. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang opisina po ng Ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa pagdala sa amin ng kaso, hanggat ito ay mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At binabago ho namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage. Mahigpit na ipinatutupad ng Office of the Ombudsman ang mabilis na pagsasagawa ng mga proseso kaugnay ng paghahain ng mga reklamo sa kanilang tanggapan. Ito ang tiniyak ni Ombudsman Crispin Remulla sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng ahensya. Kabilang dito ang pagpapabilis ng Preliminary Investigation o PI sa Ombudsman kung saan sa halip na 6 na buwan hanggang 1 taon ay isasagawa na lang ito sa loob ng 60 araw. Sa budget hearing, siniyasat ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, kung paano tinutugunan ng Ombudsman ang mga issue kaugnay ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Nasabi nyo kanina may 5 nang na-file sa Ombudsman ng mga kaso. May ini-expect pa ba tayong maifa-file in the next maybe 7 to 14 days, next 2 weeks? At after na-file sa inyo itong 5 kaso, kailan naman ang ini-expect natin ma-file to sa Sandigan? Yung mga final po sa amin ng ICI tsaka ng DPWH na magkasama, yun po yung susunod at yun doon po maisirin po yung proseso. Ang tingin namin kasi maganda na ho yung mga ebidensya ng dokumento na nakadikit po sa complaint. Kaya counting evaluation lang po yan. Pero within 30 days baka meron na hong ma-file sa Sandigan Bayan. Posible po yan. Sa panayam kay Ombudsman Crispin Remulla dito sa Senado, inilahad nito na mayroon ng 8 hanggang 10 reklamo ang nakalatag sa kanila at isinasailalim sa pagsisiyasat. Marami rin anya ang kabilang sa mga sasampahan ng kaso na pawang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Wala sa akin yung listahan pero marami po, maraming nakalagay po ron na
kakasuhan natin. Mga engineers. Meron may mga congressman na kasama. Senators, hindi pa ako sigurado. Nang tanungin naman si Remulla kung kasama dito si dating Bicol Party List Representative Elizalde Co, sagot ni Remulla, Malamang kasama. Kasi ang naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finalsa. kapag nasampahan na ng kaso si Zaldico, sinabi ni Remulla na kasama sa kanilang plano ay ang paghiling nito ng kanselasyon ng pasaporte ng dating kongresista. Gayon din ang freeze order laban sa mga kabilang sa mga sasampahan ng kaso ng Ombudsman. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na puppet lang ng grupong People Surge ang Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa umunoy cover-up na nangyayari at hanggang sa ngayon ay wala pang napapanagot ang independent body na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Sinabi rin ng grupo na dapat ay mga leader mula sa iba't ibang sektor ang nakaluklok sa ICI dahil mas makakatigan ng mga ito ang tinig ng taong bayan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Naiinip na ang grupong People Surge National Alliance of Disaster Survivors sa itinatakbo ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Eufemia Doringo, halos 2 buwan na ang nakalipas mula ng buuin ito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa itong napananagot. Nanggigigil na yung taong bayan. Bakit hanggang ngayon wala pa silang nailalabas na mga pangalan? At kung may mga pangalan man, siguraduhin nila na hindi lamang po ito sa papel nakasulat. Kailangan makita natin sila sa loob ng mga kulungan. Duda rin ang grupo sa pagiging independent ng komisyon. Hindi dapat maging puppet ang ICI ng mga nagluklok sa kanila sa pwesto dahil taong bayan, mamamayang Pilipino ang nagpapasahod sa kanila. Tinuligsa din nito ang pag-atras ng ICI sa planong pagla-livestream ng mga pagdinig. Giit ng grupo na kung wala umanong cover-up, dapat maging ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan na sangkot sa anomalya ay kasama rin sa panagutin ng ICI. Si Bongbong Marcos lalong-lalo na, hindi siya pwedeng sabihin na wala siyang kinalaman. Siya ang pumipirma ng annual budget natin. Kaya nasa kanyang mga kamay ang pananagutan. Si Sara Duterte, matagal nang napatunayan na malaki ang pagkakautang niya sa taong bayan, bilyon-bilyon. Kaninang umaga, nagpumilit makapasok sa loob ng Energy Center compound sa Taguig City ang grupong People Surge kung nasaan ang tanggapan ng ICI. Bagyang nagkaroon ng tensyon matapos makipaghilahan sa gate ang mga ralista laban sa mga naka-duty na security guard at mga pulis. Nais ng grupo na mapalitan ang mga nakaluklok sa ICI at pumili mula sa leader ng iba't ibang sektor sa pamahalaan. Alam natin sa sarili natin, pag itong mga leader ng bawat sektor ang nakapwesto, hindi yan mababayaran, hindi yan pinipinpoint lang, hindi sila ang pinili na mga nasa pwesto. Kaya gagawin nila ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot dahil ang kanilang responsibilidad ay pakinggan ang boses ng kanilang mga miyembro. Nanghingan ng komentaryo ang ICI at Malacanang hinggil sa panawagan ng grupo. Ito ang kanilang naging tugon. No reaction. We respect the right of people to free speech. That's all. Hindi po dapat siguro mainip ang ating mga kababayan hanggat nandiyan po at may nagtatrabaho at ang intensyon naman po ay maganda para po mapanagot ang dapat mapanagot. Hayaan na lang po natin na umandar yung sistema at ang procedure at wag po tayong masyado maging negatibo sa ginagawa ng gobyerno sa ngayon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na inspeksyon ngayong araw ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang inihandang pasilidad ng Department of the Interior and Local Government para sa mga mapaparusahan sa flood control scandal. At dito muling binigyan diin ng ICI na wala sa kanilang mandato ang magpakulong kundi magsumiti lamang ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Ito ang balita ni Jed Neresina.
Sana maintindihan ng ating mga kababayan na ang ICI ang hindi siya magpapakulong. Kasi inaasahan nyo, ICI yung magpapakulong. Kaya namin parati pinapaliwanag yun. Nauunawaan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang panawagan ng taong bayan na ipakulong na ang mga sangkot sa flood control projects anomaly. Ngunit binigyang linaw ni former Department of Public Works and Highways Secretary at ngayon ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na wala ito sa kanilang mandato. Paliwanag ni Commissioner Singson, trabaho nila ang mangalap ng ebidensya at mag-imbestiga sa nangyaring anomalya sa mga proyekto kontra baha. Pagkatapos nito ay ang pagsusumite nila ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Ngunit binigyang diin ni Singson na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang mapabilis ang nasabing proseso. I know that our people, the taxpayers, are very agitated because gusto nila may makulong kagad. No? Unfortunately, hindi role ng ICI yon. Ours is investigative. It goes to OMB, OMB to Sandigan. No? So medyo mahaba yung proseso yon. So what we are trying to do is look at other medyo mabilis-bilis na paglilitis at mas mabilis na mga ma-identify kagad kung sino yung dapat managot. Bukod dito, nais din nilang matiyak na ang anumang kanilang isusumite ay maging katanggap-tanggap sa hukuman. As I said, no, hindi amin yun. Ours is to make sure that what we submit to the Ombudsman is and has enough information for the OMB to take it up to Sandigan. Kaugnay nito, tiniyak din ni ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes na ang mga ebidensya at testimonyang kanilang natatanggap ay dadaan sa masusing verifikasyon. We will make sure that there is enough for indictment. And we will make sure that our evidence is based on a fair assessment. We will observe due process. And we will prosecute and not persecute. Samantala ngayong araw, personal na nagtungo rito sa Quezon City Jail sa Payatas si ICI Chairperson Justice Reyes at Commissioner Singson upang inspeksyonin ang kulungang inihanda para sa mga maparurusahan dito sa flood control project scandal. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na isa sa requirements ng Sandigan Bayan ay malapit sa courthouse ang magiging kulungan ng mga nasabing personalidad. Kaya ito, aniya, ang lugar na pinakamalapit at may malaking espasyo na kayang maka-accommodate ng inaasahang bilang ng mga makukulong. Jen Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ng ilang mambabatas ang kanilang mga kapwa kongresista at senador na inuugnay sa maanumalyang flood control projects na isa publiko na ang kanilang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa gitna ng issue na matinding katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan, wala pang 20 mambabatas ang nagsasapubliko ng kanilang SALN simula ng tanggalin ng Ombudsman ang restrictions sa public access nito. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Kung walang kura, walang mahirap. Kung walang kura, walang mahirap. Yan ang paulit-ulit na pinatutugtog sa fellowship event ng Liberal Party kanina sa isang venue sa Quezon City. Ang pagtitipon ay pinangunahan ni na Senator Francis Kiko Pangilinan at House Deputy Minority Leader, mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Dito nila isinapubliko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at hinikayat ang mga kapwa kapartido sa Kongreso na isapubliko rin ang kani-kanilang SALN. Nagkakahalaga ng 10.78 million pesos ang net worth ni Congresswoman De Lima, samantalang 26.73 million pesos naman ang kay Senator Pangilinan. Hamon din ng dalawang mambabatas sa kanilang mga kapwa lawmakers na iniuugnay sa mga maanumalyang proyekto kontra baha, isa publiko na rin ang kanilang SALN.
dapat talaga kung ako sa kanila, ilabas na rin nila. Ilabas na rin sila at this point. Kasi nga, kung talagang wala silang tinatago, kailangan ilabas na rin nila yan. Although they can use that as part of their defense. Nasa sa kanila yun. Ang panawagan ngayon ng ating mga kababayan ay pananagutan, transparency, accountability. Kaya natin nilabas yung ating salin para ipakita. Wala tayong tinatago. Sa Senado, 4 pa lang ang naglalantad sa publiko ng kanilang salin, samantalang 11 pa lang sa House of Representatives. Sang-ayon naman sina Congresswoman De Lima at Senator Pangilinan na ilathala sa websites ng House of Representatives at Senate of the Philippines ang salin ng mga mambabatas. Ganito rin ang posisyon ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. Yung gusto natin ay voluntaryong ilabas ng mga kongresista ang kanilang mga salin. Hindi natin kailangang maghintay sa mga rules na iseset ng iba't ibang mga ahensya at the time of great upheaval ng tiwala sa mga opisyal sa gobyerno. Dahil nakikita natin yung malawakang korupsyon, hindi dapat mahirap sa mga officials na ilabas ang salin. Samantala, dumalo naman sa anti-corruption event ng Liberal Party ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Police General Nicolas Torre III. Anya, inimbitahan siya at pumunta sa event para maobserbahan ang advokasya kontra katiwalian ng partido. Layon din anya niya na imbitahan ang lahat sa inoorganisa niyang fun run kontra bullying sa Nobyembre. Tinanong naman ng police official kung may plano ba ito para sa taong 2028. Sir, may plano ba kayo tumakbo kayo 2028? Hindi ho 2028. Tatakbo talaga ako. November 16, Springfield City, Santa Rosa. Takbo, laban sa mga bully. Well, nagpapasalamat kami na dumalo siya. At tingnan natin, hindi pa namin iniisip ang 2028, 2025 pa lang. Naniniwala naman ang dating PNP chief na walang kulay politika ang paglaban sa katiwalian. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang pag-uusapan bukas ng cabinet members ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang pagsasapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Inihayag ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang kanina. Sinabi rin niya na pag-aaralan pa nila kung nararapat na ilabas din ang SALN ni Pangulong Marcos Jr. Pag-uusapan po ito ng cabinet members bukas po. Magkakaroon po pa sila ng pagpupulong. Naaresto ng mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 39 na individual na sangkot sa pagpapatakbo ng online scam hub sa Malate, Manila. Kasama ng PNP-ACG sa pagsisilbi ng warrant ang ilang kawani ng Philippine Amusement and Gaming Corporation at Securities and Exchange Commission. Ito ang balita ni Leia Ilaga. In fact, itong grupo na to galing to sa isang malaking grupo na inoperate ng ACG last year. So mga splinter groups na lang to na nagsarili because when we stopped the POGO operation here in the Philippines. Napulaga ang mga empleyado ng umano'y scam hub sa isang condo unit sa Malate, Maynila nang salakay ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kaninang madaling araw. Ayon kay PNP-ACG Director, Police Brigadier General Bernard Zhang, nasa 39 ang mga naaresto kabilang ang 8 Chinese at isang Taiwan national. Modus operandi ng grupo ang manloko sa pamamagitan ng romance at investment fraud. Kung makikita niyo po yung aming mga arrested persons, karamihan doon babae. Sila yung nagsasagawa ng account. And of course, they're using international SIM and of course, a local SIM card. So, yung mga frontliner nila, kumbaga, ay mga babae. And these employees na Chinese national are earning 100,000 pesos a month. Gumagamit din umano ng artificial intelligence o AI-enhanced social engineering tactics ang mga suspect para makapang-akit at gumawa ng VIP accounts sa mga dating app. Oras na makuha ang tiwala at makuha ang personal na financial information ng mga biktima, hihikayatin ang mga ito na mag-invest sa cryptocurrency platform. Kung makikita natin doon sa mga na-preview na natin, mayroong isang biktima na nakapagpadala na ng 40,000
euro. So meaning from the European countries to. Meron naman isa nakapagpadala na ng more than $10,000. So makikita natin yung profile ng victims based doon sa pagpo-forensic natin ng mga computers and other cellular phones. Kitang-kita natin, no? We seized 9 laptop, more than 20 computer systems. Ayan, nakita nyo sa baba. And 200 cellular phones used for investment and romance scam. Ayon kay Brigadier General Yang, umusbong ang maliliit na scam hub katulad nito simula na magsara ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Actually, kung matatandaan natin kung kailan sila nag-stop ng POGO operation, ito yung mga nag-splinter into different small groups at nagkaroon ng guerrilla type operation. So ito yung inahabol natin ngayon. Maliban sa mga nahuli, aabot sa 267 na digital evidence ang nakuha ng mga pulis, kasama na ang nasa 36 na computers at 200 mobile phones. Mahaharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, SIM Registration Act at Cybercrime Prevention Act of 2012. Paalala ng PNP ACG sa mga mahilig sa dating app, mag-ingat upang hindi mabiktima ng mga mapagsamantala. Nea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ng National Police Commission ang investigasyon sa kaso ng missing sa Bungero. Subalit ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, hihintayin muna nila ang desisyon ng Department of Justice sa kasong kriminal ng mga pulis bago nila ilabas ang resolusyon sa kaso. Nais ng NAPOLCOM na maging aligned sa desisyon ng DOJ kaya't hahawakan muna nila ito ng ilang araw. Sinabi namin from the very start na upon the filing of the complaint, tapos tong kaso ng Sobongero after 60 days. Yung totoo niyan, tapos na kami. Nasa mesa na namin yung draft. Pero hindi pa namin inuupuan para i-deliberate at ilabas kasi precisely inaantay namin yung DOJ resolution. Bakit? Kung absuelto, di okay. Paano kung guilty? Paano kung dismissal ang aming hatol? Saan natin hahanapin? Saan natin isa-serve yung mga warrants of arrest ng mga? So we will be team players. So we will coordinate with the DOJ. We will wait for the proper time, yung pinaka-timing, tamang panahon. Nasa 12 pulis ang sinampahan ng kasong administratibo kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Malaysia sa susunod na linggo. Naghahanda na rin ang Pilipinas sa pagiging chairman at host ng ASEAN sa 2026. Ito ang balita ni Nel Maribuho. As regards the code of conduct, well, as the incoming chair, the Philippines will work with ASEAN member states and China for the conclusion of an effective, substantive, and legally binding code of conduct in the South China Sea. Ang pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea o COC ang kabilang sa highlight ng Pilipinas bilang incoming chairman ng Association of Southeast Asian Nations sa susunod na taon. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, kabilang sa bibigyan diin ni Pangulong Marcos sa magaganap na 47th ASEAN Summit and related summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na linggo ang ukol sa seguridad at kapayapaan, usapin pang ekonomiya at iba pa. I can only mention the broad areas that will be discussed during the summit, which is, as I mentioned, peace and security, maritime cooperation, economic integration, people-to-people connectivity, climate change, among others. 14 leaders-level meetings at 3 signing ceremonies ang dadaluhan ng Pangulo sa ASEAN Summit. Kabilang sa lalagdaan ng Pangulo ang declaration para sa admission ng Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN. Sasaksihan rin ni PBBM ang paglagda sa second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement at ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade.
Ilang leader ng mga malalaking bansa na dialogue partner ng ASEAN ang inaasahan dadalo kabilang na ang Amerika. Kinumpirma naman ng DFA ang ulat na posibleng dumalo sa ASEAN Summit si US President Donald Trump. Kung sakali anyan dumalo ang US President, umaasa ang Pilipinas sa pakikipagdialogo kaugnay ng usaping pang-ekonomiya. There are reports that he will attend, but we are still waiting for the Chair Malaysia to make an announcement. How concerned are we? Well, as regards yung sa US natin, well, for us, it's really about engaging the US. Sa pagtatapos ng ASEAN Summit sa Malaysia, formal nang ibibigay sa Pilipinas ang chairmanship para sa hosting ng mga pagpupulong ng ASEAN sa susunod na taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi na ipinipili ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na maging state witness sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ang kinumpirma ni Ombudsman Crispin Remulla matapos pumunta sa tanggapan niya ang former DPWH official. Ayon kay Ombudsman Remulla, nakikita umano ni Hernandez kung kaano kahirap gawin ito. Gayunman, bibigyan pa rin ito ng Ombudsman ng special consideration kung papayagan ng korte. Cooperative witness siya. Hindi niya na pinipilit yung state witness kasi nakita naman nila na ang hirap gawin yon na magbigay ng blanket immunity lalo na sa Ghost Project. Mahirap po magbigay ng blanket immunity. Open shot case yan. Whether or not they cooperate, makukonvict naman sila talaga dyan. Diba? Hindi mo naman kailangan ng state witness kung tutuusin. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Inaasahang dadalo sa pagpupulong sa Association of Southeast Asian Nations sa Malaysia at Asia-Pacific Economic Cooperation Forum sa South Korea ang bagong Prime Minister ng Japan na si Sanei Takaishi. Ang ASEAN at APEC ang inaasahang kanyang unang dadaluhang mga pagpupulong matapos siyang maihalal ng Prime Minister ng Japan noong October 21. Nakatakda ang ASEAN sa October 27, habang ang APEC naman ay sa October 31. Si Takaichi ang kauna-unahang babaeng Prime Minister sa kasaysayan ng Japanese government. Pinuputol na ni US President Donald Trump ang lahat ng trade negotiation sa Canada. Sa kaniyang Truth Social, sinabi nito na inanunsyo ng Ronald Reagan Foundation na naglabas ang Canada ng isang pekeng advertisement. Nagsasalita umano si dating US President Ronald Reagan sa advertisement ng negatibo kaugnay ng taripa. Hindi rin umano nang hingi ng permiso ang gobyerno ng Canada na i-edit at gamitin ang pahayag ni Reagan. Hindi bababa sa 25 ang nasawi sa aksidente ng isang pampasaherong bus sa India. Nangyari ito sa isang highway malapit sa Kurnool District sa Andhra Pradesh. Ayon sa Indian Police, nabangga ang motorsiklo, ang bus dahilan para ito ay magliyab. Galing sa likod ang motorsiklo at pumailalim ito sa bus hanggang sa magliyab at napaapoy ang fuel tank ng bus kaya lalong lumakas ang apoy. Na-trap ang mga pasahero sa loob ng magliyab ang bus. 2 Ukrainian journalist ang nasawi dahil sa pag-atake ng Russian drone kahapon sa Kramatorsk. Ayon sa Ukraine Foreign Affairs Ministry, tinamaan ang sasakyan ng mga journalist ng Russian drone habang sakay sila nito. Mula sa Ukrainian Freedom TV ang 2 biktima. Bukod sa kanila, nagtamo naman ng matinding galos ang isa pang journalist. Ayon sa Ukraine, mayroon ng nasa 135 media workers ang napatay ng Russia mula 2022 sa gitna ng giyera nito sa Ukraine. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Perth, Australia. Ako si Maven Carizo. Magandang gabi.
Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na dapat iapila ang pag-dismiss ng International Criminal Court o ICC sa jurisdiction challenge ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikinatuwa naman ng kampo ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon ng International Criminal Court. Ito ang balita ni Dante Amento. Kailangan pa rin ipakita mo ang kabulastugan nilang ginagawa. Kailangang ipakita ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na mali ang desisyon nito. Ito ang binigyang diin ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo matapos pagtibay ng ICC ang kanilang jurisdiksyon sa kasong Crime Against Humanity laban kay FPRRD. Tugon ito sa argumento ng kampo ng dating Pangulo na wala ng otoridad ang ICC sa kaso matapos kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute epektibo noong March 17, 2019. Paliwanag ng ICC Pre-Trial Chamber, maaaring i-exercise ng ICC ang jurisdiksyon sa kaso kaugnay ng mga krimen na nagawa sa teritoryo o sa Pilipinas noong kasapi pa ito ng International Tribunal. Partikular na tinukoy ng ICC ang mga krimen kaugnay ng war on drugs mula 2011 hanggang March 2019. Ngunit para kay Atty. Panelo, mula sa simula ay walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas dahil hindi naman nailathala sa Official Gazette ang Rome Statute para ito ay maging epektibo. Dagdag pa ni Panelo, kapag maghahain ng apela ang Duterte camp, maaari nila itong isama sa kanilang motion. A law cannot be enforceable or effective without being published in the Official Gazette. Nagkalimutan yung Rome Statute . Nakalimutan nila yon. Talaga ni-research ni Presidente Duterte kasi nagmi-meeting kami, tinanong ko siya. Muli ring sinabi ng dating palace official na maayos ang justice system sa Pilipinas. Maaari nitong usigin ang mga nagkasala rito kaya hindi pwedeng manghimasok ang ICC. Makakapasok lang ang ICC kung number 1, walang kakayahan yung member states to prosecute. Number 2, kung may kakayahan, ayaw mag-prosecute. Bakit ayaw? Baka sila yung mismong dapat i-prosecute. O ngayon, dapat yung dalawang grounds na yun, sinama ng defense, hindi lamang dun sa nag-aklas na, hindi kayo nag-file. Crucial o mahalaga ang isyu ng jurisdiksyon tulad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kung nagdesisyon ang ICC na wala silang jurisdiksyon ay otomatikong madidismiss ang kaso. Samantala, ikinatuwa naman ng kampo ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon ng ICC dahil nangangahulugan itong papalapit na sila sa totoong paglilitis. Pinatutunayan ito gaya ng sinabi ng Supreme Court sa kaso ng Pangilinan versus Cayetano na may obligasyon pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Madalas nating iniisip na ang ubo at sipon ay karaniwang sakit lamang. Subalit may mga panahon na ang simpleng respiratory infection ay nagiging delikado lalo na sa mga sanggol at matatanda. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. RSV is the most common viral cause of upper respiratory
kaso. Pero sa maliliit na babies, yun yung mga kailangan bantayan. Dagdag pa ni Dr. Maria Angela Nicole Pereras, isang pediatric infectious diseases specialist mula sa Makati Medical Center. Ang premature babies ay mas malaki ang tsansang magkaroon ng malubhang kaso ng RSV, kaya't hindi dapat ipagwalang bahala ang simpleng ubo at sipon sa mga ganitong pasyente. So premature babies, those less than 6 months, at saka yung mga may kapansanan like congenital heart disease or other respiratory conditions, yung mga hikain, yun yung usually mas pangit ang RSV nila. Hindi lang siya karaniwang cough and colds. Walang tiyak na gamot sa RSV, ngunit maaaring maiwasan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng regular hand washing, pag-iwas sa pakikihalubilo sa may ubot sipon, at pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na oras ng tulog at pagpili ng masustansyang pagkain. Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa respiratory syncytial virus ngayong linggo dito lang sa Doctors on TV, 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Chichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Tinulungan ng NAR ang isang lalaki matapos malapnos ang kanyang balat nang sumiklab ang apoy sa kinukumpuni niyang air conditioning unit sa Davao City. Ito ang balita ni Cynthia Tormis. Natyempuhan ng UNTV News and Rescue Team ang tawag ng tulong patungkol sa 43 anyos na lalaki na naaksidente sa Davao City, Miyerkules ng gabi, October 22. Agad na nag-alok ng tulong ang team at pinuntahan ang biktima. Ayon sa pasyente, nagkukumpuni siya ng isang air conditioning unit nang biglang sumiklab ang apoy dahil sa tumagas na langis mula sa compressor nito, habang ginagamitan niya ng welding torch. Pero maganda ma'am, may oil ba ka nagtulo dito sa kuwan? Naay? May oil na nagtulo ba sa loob? Unya? At kita po sa kayo. Tapos na kayo. Tapos na kayo itong lawas ko. Namo sa siling. Yan nahulog ka. Niyambak ko kayo kalayo. Niyambak mo ko. Niyambak ka. Nagtamo ang pasyente ng second-degree burns sa kanyang tiyan, braso, kamay, lower extremities at galos sa kanang bahagi ng noo. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente sa pamamagitan ng paglinis ng mga sugat nito. Binigyan din siya ng thermal blanket dahil nakaramdam ito ng panlalamig. Nilagyan din ng oxygen support ang pasyente dahil nahihirapan itong huminga. Matapos bigyan ng first aid, dinala ito sa Southern Philippine Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Tika og kwan sir ha, oxygen. Kana okay lang? O sir, nayabos sa imo ha sir, gasolina? Mantika. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Cynthia Tormis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nababahala ang Malacanang sakaling totoo ang sinasabing secret decision sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, dapat imbestigan ito ng malaliman upang maituwid kung may nangyaring pagkakamali o may nalabag na batas sa desisyon. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. Sinabi naman ni dating Ombudsman Samuel Martires
Nakakatawa ang pagpapalutang ng usaping secret decision. Hindi inaasahan ng kampo ng mga akusado sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam na maabswelto sila sa kaso matapos ang maraming taon. Samantala, nanindigan naman ang Malacanang na hindi nito inimpluwensyahan ang naging hatol ng Sandigan Bayan pagdating sa naturang kaso. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Attorney, did you expect acquittal, attorney? Expect no. I have nothing to say. Hindi inasahan ng kampo ng mga akusado ng Priority Development Assistance Fund o PDAF scam na mahatulan silang not guilty. Ito'y sa kabila ng mga aligasyon ng katiwalian dahil sa questionableng paggasta ng 172.8 million pesos na kilala rin bilang pork barrel scam. Sa promulgation ng Sandigan Bayan Special 3rd Division kaninang umaga, absuelto sa 15 counts of graft ang mga ito, partikular na sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff dito na si Gigi Reyes at maging si Janet Lim Napoles. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na patunayan na guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado. Dumalo via online conferencing si Napoles dahil nakakulong pa rin ito sa Correctional Institution for Women. Gayon din ang 101 years old na si Enrile na kasalukuyang nasa ospital. Matipid ang naging sagot ng legal counsel ni Enrile sa media nang matanong kung ano ang reaksyon sa acquittal. Emosyonal naman mismo si Gigi Reyes na siyang Chief of Staff ni Juan Ponce Enrile noong naging Senate President ito. That finally wala na po kayong pending case here. Ayon sa abogado ni Reyes, hindi nila inaasahan na mapapawalang sala ang kanyang kliyente. Anya, dahil sa hatol na ito, makakapahinga na ang kanilang kampo. Pagka-promulgation, we don't really know. Kaya higpit ng grip ko doon sa... Sir, but confident po kayo, sir? I already answered that question, but there is no such confidence. We don't really know. Sir, because there are outside noises, you know. Samantala, para sa Malacanang, dapat igalang ang naging desisyon ng Anti-Graft Court. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, imposibleng impluwensyahan ng Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso ni Enrile kahit Chief Presidential Legal Counsel ito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluwensya sa korte? Korte po yan. May separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. Samantala, dahil not guilty sa kasong graft ang mga akusado sa PDAF scam, inalis na ang whole departure order laban sa mga ito. Wala na ring babayarang anuman sa gobyerno ang dating Senate President at Chief of Staff nito. Gayunman, nananatili ang civil liability kay Napoles at iba pang individual na pinagbabalik ng milyong-milyong halaga ng pera sa Bureau of Treasury bilang kabayaran sa mga nawalang pondo sa taong bayan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang National Council for Children's Television o NCCT sa publiko hinggil sa masamang epekto ng karahasan at mga isyong may kinalaman sa korupsyon na napapanood ng mga bata sa telebisyon at iba't ibang media platform. Kaugnay nito, nanawagan ng mga eksperto sa pamahalaan na makialam at magpatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ng kapakanan at moral na paghubog ng mga kabataan. Ito ang balita ni Mia Alonso. Makita naman natin yung kinokonsume mga bata at some of these are not really, we can say, some of us ay hindi natin naaatim na pinapanood ng mga bata. Sa gitna ng patuloy na pagkalat ng karahasan at iba't ibang katiwalaan na napapanood sa lahat ng online platforms, nagpaalala ang National Council of Children's Television o NCCT na base sa napapanood ay unti-unting naaapektuhan ang kamalayan ng mga bata sa kung ano ang tama at mali. Children usually absorb images, not necessarily words, no? And the important thing to see is to know is that they absorb these images uncritically,
unfiltered. They absorb sounds, images, and total pictures. And it goes through them without any filter. Batay sa inisyal na pag-aaral ng NCCT, tinatayang nasa 94.53% ng mga tahanan sa bansa ang may internet access, habang 86.5% naman ang smartphone. Mahigit 77% naman ang may streaming subscription. Sa kabila nito, 70.42% pa rin ang gumagamit ng telebisyon, ngunit 32.15% lamang ang mas madalas manood ng TV kaysa mga digital devices. Halos 29% naman ang hindi nanood ng TV dahil sa repetitive na content, mas pinipili ang digital platforms at kawalan ng telebisyon sa bahay. Ipinapakita ng datos na ang viewing habits ng mga kabataan ay patuloy nang lumilipat sa online at on-demand content na dapat bigyang pansin sa pagbuo ng mga programang aangkop sa kanila. Gayon din ang malaking role ng mga magulang sa pag-filter ng bawat napapanood ng mga bata. How do we preserve truth-telling? Because children at a young age are truth tellers. But as they grow older in our society, the adults teach them to lie. Maybe deliberately, because you can see how lying has become normal in our society. That's very painful to say, but it is. So how do we preserve the truth-telling of children? Or how do we ensure them that truth-telling is important, it's good? How do we do that? Kaya naman sa gitna ng iba't ibang mga content na nakikita sa social media, hinihikayat ng NCCT at ng mga eksperto ang publiko, lalong-lalo na ang media entities, na itaguyod ang integridad at core values bilang bahagi ng pagsisikap na mahubog ang mga kabataan sa isang ligtas at makabuluhang media environment. Samantala, nananawagan din sa pamahalaan ng mga eksperto na makialam at magpatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang kapakanan at moral ng mga kabataan. I think for the government, nakikita natin ngayon sa usapin ng korupsyon na napakaraming budget. And ako bilang magulang, gusto ko makita yung budget na yun na ginagamit to empower arms like NCCT. Bigyan nyo ng pondo. I believe in free market in a way. Kung ano ang gusto ng mga taong content, yan ang gagawa ng content ng mga channels. But the government has to step in some ways. Safeguard din yung welfare ng ating children. Gayunman, paliwanag pa ng mga ito na bagamat hindi na maiaalis na mailathala ang patuloy na mga isyong kinahaharap ng bansa, hindi nila ang pag-sugarcoat sa mga ito ang nararapat, kundi ang maipakita sa isang balanseng paraan na mauunawaan ng mga bata sa tulong at gabay ng mga magulang na makatutulong magpaliwanag nito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Narinig nyo na ba, syempre, yung pangalang Juan de la Cruz? Bakit kaya lagi nating naririnig yung pangalang Juan de la Cruz? Sino ba siya? At bakit kapag tinutukoy ang mga Pilipino, ginagamit ang pangalang Juan de la Cruz? Alamin natin. Ayon sa mga history books, ang pangalang Juan de la Cruz ay unang ginamit noong 1900s ng mga Amerikanong mamamahayag para tukuyin ang typical Filipino. Pero ang totoo, ang term ay unang ginamit ng isang Scottish journalist na si Robert McCullough Dick, editor ng Philippines Free Press. Kasi raw, pag pumupunta siya sa mga simbahan noon, karamihan sa mga pangalan sa attendance book ay Juan at de la Cruz. Kaya doon niya nakuhang ideya, parang John Smith ng Amerika. Pero hindi lang ito simpleng pangalan. Si Juan de la Cruz ay naging simbolo ng karaniwang Pilipino. Makadiyos, masipag, may malasakit, pero minsan napagkakaisahan ng sistema. Sa mga editorial cartoon, kadalasan siyang nakasuot ng barong, salakot at may hawak na bandila ng Pilipinas. Ibig sabihin, siya ang boses ng masa, ang ordinaryong mamamayan na humaharap sa mga isyong pambansa. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin si Juan de la Cruz bilang representasyon ng Pilipino. Sa mga balita, kapag sinabing Juan de la Cruz ang kawawa, ang ibig sabihin, tayong mga ordinaryong tao ang apektado. Kumbaga, si Juan ay ikaw, ako, tayong lahat. Pero sa modernong panahon, may mga nagsasabing dapat na rin nating kilalanin si Juana de la Cruz bilang simbolo naman ng mga Pilipinang kabalikat sa lipunan.
Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Juan de la Cruz, tandaan mo, hindi lang basta katawagan yan, kundi isang pagkakakilanlan natin mga Pilipino bilang matatag, masipag, mabait at makajos. Kaya ang tanong, anong klaseng Juan de la Cruz ka ba? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang mga komento ng ating mga naging kausing ngayong pong araw ng Biyernes. Yun. Wala palang komento. Magsha-shoutout lamang pala tayo. Salamat po at shout out. Biyernes kasi kaya ganyan eh. Medyo tayo muna. Relax lang. Salamat po at shout out kay Gilbert Vengano, Jose Lozada, Ramir de la Cruz. Maraming salamat din kay Harold Mendoza, Dennis Sunyo at Rowena La Cuesta. Samantalang mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 12 at 19 na nagsasabi, ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sandali lamang. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend!